Praise God, purihin ang Diyos na buhay, mga kapatid, ah, mga kaibigan sa ating nasa Facebook and Messenger. To God be the glory. Ngayon po ay ating pong evening prayer meeting na kung saan ay ating pong kakatagpuin ang presensya ng Diyos. Kaya ihanda po natin ang ating mga puso, mga kapatid. Ang kailangan lamang po natin ay iayos ang lahat dahil ang ating kakaharapin ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, dahil siya ay makapangyarihan, nothing is impossible to Him. Kaya, mga kapatid, yung pong mga prayer request nyo po, mga yung mga matitinding sakit at karamdaman, mga cancer, wala ng kagalingan sa kanilang mga sarili dahil sa hindi ang karamdaman na kumapit sa kanila. Pero dahil ang Diyos po ang lumalang naman sa atin, meron pong magagawang Diyos. Kayang-kayang pagalingin tayo ng Panginoon. Kaya ihanda po natin ang ating mga sarili upang patuloy ngayong gabi. So, banal po ang ating Panginoon. Yamang siya po'y banal, hayaan pakabanalin naman po natin ang ating puso at isipan, lalong-lalo na ang ating espiritu ay patuloy pong malinis ito sa makapangyarihang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. So, I believe na bawat isa sa atin ay nakahanda na. Yamang ngayon po ay oras po ng ating pong pagdulog sa ating Panginoon. Hayaan ang kaluwalhatian ng Diyos. Lumangoy po tayo ng lumangoy sa kaluwalhatian ng Panginoon. At sa oras na ito, alam ko na ang Espiritu Santo ay naghihintay lamang sa bawat isa sa atin. Kaya, walang imposible. Gaano man yan kalala, gaano man kahirap ang isang bagay na ating hinihingi na parang imposible, but to God, all things are possible. Naranasan ko yan eh. Kasi nung ako ay nagkasakit noon, na halos ikamatay ko yung sakit ko noon, na hindi ko alam kung anong sakit yung naramdaman ko noon dahil mayroong tumubo sa aking bukol na napakalaki. At noong mga panahon yun ay nangangayayat na ako. Hindi ko alam kung sino ang lalapitan ko. Trinay ko naman lumapit noon sa doktor. Pero natakot ako dahil hindi ko alam kung ano nga po yung tumubo. Pero ang Diyos po ay napakabuti. Minsan po, tinuturuan lang tayo ng Panginoon eh. Amen? Lahat po tayo ay tinuturuan lamang po ng Diyos. Lalong-lalo na kung tayo po ay mga anak na ng Diyos, tumanggap na sa ating Panginoong Hesukristo bilang sarili nating tagapagligtas. Eh, siyempre, dahil tayo po ay under God sa pamilya ng Diyos, meron na po siyang karapatan sa atin dahil tinanggap natin siya bilang sarili nating tagapagligtas. At siya bilang Ama ay may karapatan siyang idisiplina o paluin ang kanyang mga minamahal. Kaya nung mga panahong yun, nagkaroon ako ng malaking bukol. Halos ikamatay ko noon. Pero dahil sa nakita ko na ang tao pala kapag tinamaan na ng matinding sakit,
wala na rin talagang magagawa eh. Sabihin natin lahat ng pwede nating puntahan, pag matindi ang sakit ng isang tao, lalong-lalo na kung ito ay mga cancer, mga wala ng pag-asa. Sa doktor kasi, it seems na parang imposible na eh. Pag mga stage 4, mga ganyan ang mga sakit, malala na. Wala silang kakayahan na pagalingin na ang pasyente. Pero naalala ko nang ako ay nagkaroon ng malaking bukol, dahil nakita ko na talagang ang ama ay namamalo, ang ginawa ko po ay nagpakumbaba lamang po ako sa Panginoon. At hiningi ko ng paumanhin ang mga bagay na ginawa ko, mga paglayo ko sa Kanya at pagpansin sa Kanyang mga salita. And on that very moment, nakaramdam ako ng kaluwalhatian ng Diyos. At doon sa kaluwalhatian ng Diyos na yun, dinala niya ako sa pagsisisi. At ako'y umiyak ng umiyak. At sa aking pag-iyak, naalala ko yung kabutihan ng Diyos sa akin. Maraming ginawa ang Panginoon sa akin. Naalala ko po yung mga bagay na yun. And then, ito ako, nagsisisi. At sinabi ko kay Lord, Lord, bigyan mo pa ako ng isa pang tsansa para makapagpatuloy pa rin akong sambahin ka at paglingkuran. Alam niyo kapatid, nasa tao lang talaga ang paglapit eh. Amen? Kaya nung ako'y lumapit sa Panginoon, yung presence niya bumaba. At sa pagbaba ng presensya ng Diyos, doon ko po nakita kapangyarihan ng Diyos. Alam nyo, malalaman mo kapag pinapagaling ka ng Diyos eh. Una sa lahat, yung puso mo, inaayos niya. Ikalawa, kakaroon ka ng peace of mind. At pagkatapos ng peace of mind, doon ka nagkakaroon ngayon ng joy of the Lord. At pagkatapos ng joy of the Lord, doon mo makikita na ang kamay ng Panginoon ay talagang naririyan lang. Ng mga panahon na yon, nagkaroon ako ng kapayapaan, nagkaroon ng joy. Pagkatapos noon, di ko namalayan, kinabukasan ko pa nalaman na ako'y totally wala ng sakit. Dahil nung check-upin ko po yung bukol, kinaumagahan pa. At nung kapain ko yung bukol dito sa bahagi ng loob ng aking pantalon, nung kapain ko po yung bukol, wala akong makapang anumang bukol. Dahil ang Diyos, yung ating mga puso. Amen? So, purihin ang Panginoon. Hallelujah! Praise be the name of Jesus. Kaya, tao lang ang inihintay ng Diyos. Yung Diyos yan. At yung Diyos na yan, kapag ginawa mong ama mo, ibig sabihin, ipinapasakop mong buo mong pagkatao at tinatanggap mo siya, at ikaw naman bilang anak, may karapatan na ang Diyos mo o ang ama mo na supilin ka o iayos ka. Hallelujah. Pero yung pag-aayos ng Panginoon, maaring sabihin natin na may konting sakit dahil pamalo yan eh. Hallelujah. Pero after that, marirealize po natin na napakabuti ng ating amang nasa langit. Kaya, sa gabi ito, yung pong ating pong word na bibigyan ng pagbubulay-bulay upang bago po tayo mag-approach sa ating pong
panalangin at pagsamba sa Panginoon, patuloy po na namnamin naman natin ang mga salita ng buhay, sapagkat ito po ay magbibigay ng quickening power doon sa ating kaloob-looban. Yung kamay ng Diyos na hindi nakikita, ang siya pong pipisil sa ating mga puso. Maya-maya masusumpungan mo na nagro-roll na pala ang mga luha sa iyong mga mata at nakikita mo na parang nararamdaman mo yung kapangyarihan ng Diyos na bumababa sa iyo. Kahit ikaw mismo na nagbi-view ngayon, mararamdaman mo yung kaluwalhatian ng Diyos dahil maramdaman mo yung lamig, init, at yung palpitation ng iyong puso ay nagre-response sa kaluwalhatian ng Diyos na hindi mo kayang pigilin ang glory ng Lord pag bumaba po siya. Amen? Kaya ihanda po natin mga kapatid, lalong-lalo na yung may mga sakit at karamdaman. Naalala ko, isa pa, no? Isa pang patotoo yung batang pinanalangin ko. Ang year noon ay nasa matagal na kasi yun, nasa I believe nasa 2000, no? Hindi ako nagkakamali. Ganun po, mga 2004, mga ganyan, 2005. Yan. Ano yung mga panahon na yon, yung batang iyon, 12 years old to 13, mga ganun ang edad. At tinanong ko, anong nangyari sa iyo, anak? Sabi ng batang babae, nabangga po ako ng kotse, pastor. Kaya nagkaganyan ka, hindi ka na makalakad ng diretso. Dahil yung batang babae na yun, nakasaklay eh. Kasaklay po siya. At hindi talaga siya makakalakad ng normal. Gagamit siya ng saklay. Sabi ko sa kanya, anong sinabi sa'yo ng doktor? Sabi ng doktor, pwede po akong makalakad ng 50-50. Pero yung 50 is baka hindi na po makalakad. So 50, pwedeng lumakad o hindi na siya makalakad. 50-50. Pero ang sabi ko sa kanya, naniniwala ka ba kay Jesus? Habang sinasabi ko, namumungay yung mga mata niya, na nagsabi at sumagot siya, opo, pastor, naniniwala po ako. So ang sabi ko sa kanya, o sige, panalangin kita. Then, nung siya'y aking pinananalangin, at pagkatapos ng amen, sabi ko sa kanya, o sige, mag-Bible study na tayo. So nauna po yung prayer, bago po yung Bible study. At pagkatapos nung matapos na po yung Bible study, yung bata po, pagkatapos ng aming Bible study, pinakain muna po kami doon sa bahay na pinangyarihan ng Bible study. At pagkatapos, kinuha nung batang babae yung kanyang saklay at ginamit niya pauwi sa kanilang bahay. At pagdating po doon sa kanilang bahay, minamasdan siya ng nanay niya. At tumitingin po siya doon sa salaming yung batang babae. Then naalala niya raw na magaling ka na, pinagaling ka na ng Panginoon. Naalala niya yung sinabi ko na siya'y pinagaling na ng Lord. Ang ginawa niya po, yung saklay niya na hawak niya, ay tinanggal niya po sa harapan ng salaming. At kitang-kita ng kanyang ina habang siya po ay nakaharap sa salaming, yung kanyang ina naman, yung nanay niya, nandun sa likuran at pinagmamasdan siya. At pagkatapos niyang tinanggal yung saklay, lumakad po siya ng normal. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Ganyan kabuti ang Panginoon. Yung pong kanyang pagkapilay ay bigla pong gumaling sa panahon na sinubukan niya ang kapangyarihan at kaluwalhatian ng Diyos na buhay.
Alam niyo mga kapatid, it is not the glory of my own, kundi yung greater glory of God through Jesus Christ. Kaya ang gagawin lamang po ng mga lumalapit sa Kanya, lumalapit sa Diyos, ang gagawin lamang po nila kapag nandyan po yung glory ng Lord. Kasi pag nandyan po yung glory ng Lord, nandyan po yung tinatawag na anointing to heal. Yun po talaga ang nagpapagaling, yung anointing to heal. Kailangan nandyan po siya. Pero higit sa lahat, syempre, yung glory ng Lord. Kasi yung glory ng Lord, ito si Jesus ay nasa kalagitnaan po. Yun po yung glory ng Lord. The glory of God is Jesus. Amen? Kaya kapag yung glory ng Diyos, walang iba kundi si Jesus is in the midst, nasa gitna, something remarkable things or an awesome thing will happen. At ito ang mararanasan po ng bawat isa sa atin ngayong gabi as we open our hearts. Ganito po yan kung bakit nagmamanifest po ang mga healing. Ayan, lalong-lalo na kung gusto natin matanggap yung ating mga request or special request sa harapan ng Diyos, kailangan nandoon yung tinatawag na glory. So yung ating pong topic ngayon, the glory, ayan, the glory of this latter temple shall be greater than the former, says the Lord of hosts. And in this place I will give peace, says the Lord of hosts. Haggai chapter 2 verse 9. Yan po yung ating verse. Purihin ang Panginoon. So, sa ibang salin na ibasahin ko po. Ito yung God's Word translation. Ang sabi niya, this new house will be more glorious than the former, declares the Lord of armies. And in this place I will give them peace, declares the Lord of armies. Sumandali po tayong pumikit at anyayahan natin ang banal na Diyos sa magitan ng kanyang Espiritu. Everybody close your eyes. Father God, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, we believe right now, O God, that you are in the midst. Yes, Father God. Ito po ang nakalulugod sa iyong harapan. As we continue, O God, to release our faith in believing, yes, Lord, your glory will saturate even our heart and the place. Continue, O God, to saturate this place, a prayer place. Hayaan po, Father God, na isend mo rin ang maraming mga anghel sa lugar na aming pinagtitipunan, Panginoon. Bagamat magkakahiwalay kami, but a tremendous anointing, Lord Jesus will come sapagkat nasa gitna namin kayo. And you are a big God, an awesome God, na ang lahat ng bagay is possible. Salamat po, O Diyos, dahil tinuruan mo kami, O God, kung paano namin mararanasan ang kaluwalhatian mo. Hayaan po, ihanda mo ang bawat isa. Linisin mo ang aming mga puso. At mula ngayon, magpakailanman, Ama, luluwalhatiin ka namin. Iibigin ka namin. Salamat po, Ama, na marami. Ito ang samot dalangin ng iyong lingkod. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Glory to God.
Mga kapatid, panalangin pa lamang. The awesome glory is already in the midst. Nararamdaman na, mga kapatid. Hallelujah. That's the goodness of God sa bayan niya, sa mga anak niya, sa mga pinili niya. Kaya mapalad po yung mga friends na na-invite na manood ng live streaming na ito. Napakapalad nyo po ngayon, gabi, sapagat ngayon, itong araw na ito, kung bubuksan mo ang puso mo, because the presence is in us, nandito siya sa lugar na ito, God will deliver you also. Mararamdaman nyo kung madideliver kayo dyan sa kinalalagyan nyo eh. Magre-react yung mga tiyablo dyan sa loob nyo. Ramdam nyo parang gusto nyong sumuka. Deliverance po yan. Amen? Ramdam niyo parang may sasabog dito sa dibdib nyo na maya-maya eh, hindi mo na makontrol. Uncontrollable na ang iyak mo. That's the glory. Amen? Kaya mararamdaman mo, may nag-aalisan sa loob ng katawan mo. At ramdam na ramdam mo yung init at lamig. At mararamdaman mo na may tinatanggal si Lord. Lalong-lalo na yung may mga sakit at karamdaman. Hallelujah! Alam ko po ito kasi mismo ako nakaramdam ng kagalingan sa ating Panginoon. At nakita ko lahat ng halos mga naipag-pray ko, hindi naman lahat, pero halos karamihan na naipag-pray ng inyong abang lingkod, nagkakaroon po ng manifestation ng healing. Yung mga may cancer, nai-instant healing sila. Yung lumpo, tumatayo, tumatakbo. Yung pipi, nagsasalita. So marami pong mga experience po ang inyong abang lingkod. Yung pong putol ang buto, nagdudugtong uli. Kaya, ano man ang kalagayan mo ngayon, grabe man ang kalagayan mo ngayon, kapatid, nothing is impossible with God. Pupunuin ka, pupuspusin ka, yayakapin ka ng Diyos. Amen? Bakit ko nasasabi yun? Hallelujah! Alam nyo, noong panahon po nila Moses, ito po'y panahon ng batas ng Diyos. Law. The law and the commandments of God. Ito po'y panahon. At yung mga panahon na yon, grabe ang glory ng Lord. Amen? Grabe. Dahil ang glory ng Lord, pag bumababa po doon sa bundok ng Sinai, umuusok po yan. Naglalagablab po yan, nagkakaroon ng apoy. Amen? At nandoon po, mararamdaman nila ang kaluwalhatian ng Diyos. At dahil dito, minsan meron trompeta, yung tunog ng mahabang trompeta, yung tunog nito ay ikinakatakot pa ho ng mga Israelita. Marinig po nila yan. At yung malakas na kulog, nagugulat sila. Kaya may request sila na wag na magsalita ang Diyos kasi kapag nagsalita pa ang Diyos, tiyak, mamamatay na sila. So, tremendous po ang glory ng Lord sa mga panahon na iyon. Amen? Hallelujah! And that is real. Totoo po yun. Dahil nababasa po yan sa banal na kasulatan. Now, the Word of God has said to us that itong, sabi niya, itong house na ito, this new house will be more glorious than the former. Ito raw house ngayon, itong bahay na ito, kung ano ang glory ng Lord sa mga nakaraan, ang sabi, more glorious, sabi niya. More glorious. Mas nakakahigit daw na kaluwalhatian. Excuse me for a while. Mas malaki ang kaluwalhatian ng Diyos. Kung noong una ay nakakatakot ang mga
ang bayang Israel dahil sa tremendous glory. Yan yung panahon ni Moses. Pero ang sabi, yung glory noon, kumpara sa glory ngayon, ang sabi, more glorious, mga kapatid. Mas malaki, mas dakila, mas maluwalhati ang paghahayag ng Diyos sa ating panahon. Kaya kapatid, tama ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Ito'y mabasa natin doon sa John chapter 14, verse 12, na mas dakila pa ang gagawin ng mga anak ng Diyos kaysa doon sa ginawa ng ating Panginoon. Bakit, mga kapatid? Well, kung atin pong babasahin kasi ang Bible na yan, yun sa verse na yan, dakila, mas lalong dakila ang gagawin ng mga pinili ng Diyos, ng mga anak ng Diyos, kaysa sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Kasi ito mismong manggagawa ng himala, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus, na siyang glory ng Ama, ay umakyat na doon sa dati niyang kinalalagyan na kaluwalhatian doon sa langit, sa tabi ng Ama. Kaya, yung pinaka-source ng power ay galing sa Ama. At dahil ang Ama ay katabi na ng Panginoon, yung kaluwalhatian naman ng Ama ay ibinigay na sa ating Panginoon. At ngayon, ang ating Panginoong Jesucristo, dadaloy naman ang kapangyarihan ng Ama sa magitan ni Jesucristo sa kanyang mga anak. Why? Kasi nga, si Jesus ang ulo ng iglesia. Amen? He is the head of the church. Kaya ako nasabing mas glorious ang panahon natin ngayon. Kasi yung pinaka-head, yung pinaka-ulo, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, ay nasa kanan ng Ama, yung nagbigay ng kapangyarihan. Yung makapangyarihang Ama, binigyan niya ng kaluwalhatian, karangalan, ang kanyang pinakamamahal na anak na si Jesucristo, at inuluklok niya doon sa kanyang kanan. At anuman ang hilingin ng ulo ng iglesia, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, magaganap sa katawan ng Panginoon. Kaya mapalad ka, kapatid, kung naunawaan mo ang sinasabi ko. Si Jesus ang ating head at tayo naman ang kanyang katawan. Purihin ng Diyos, wala na po tayong pagkakaiba. Amen? Kaya nga sabi ng Panginoon, mas dakila ang gagawin ng kanyang mga pinili, ang kanyang mga anak. Walang iba kundi ang katawan ni Kristo. Sapagkat kasama natin yung ulo ng iglesia, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga ng Panginoon, di ba? Matthew 28, verse 20. I will be with you till the end of the days. Ibig sabihin, kasama na natin ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, binigay na sa akin doon sa Matthew 28 verse 18 hanggang 19, binigay na sa akin ang lahat ng kapamahalaan, kapangyarihan doon sa langit. Kaya humayo kayo, sabi ng Diyos. Gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Brothers and sisters, you are not an ordinary person. You belong to the church, sa katawan ni Kristo. Kung ang ating ulo gumagawa siya ng himala noong mga panahon nandito siya, hallelujah, sabi ng Panginoon,
Higit pa ang gagawin nyo kaysa rito, sapagkat ako'y paroroon na sa Ama. And that's why the Lord told us that the new house, walang iba kundi tayo, the new house will be more glorious than the former, declares the Lord of hosts, declares the Lord of armies. Kaya magkakaroon po ang kaluwalhatian, at dahil sa kaluwalhatian ng Diyos na yan, yung kanyang kaningningan ay mararanasan po natin. Kaya pala nung mga panahon na iyon, mga kapatid, na sabi ko sa bata, gusto mo bang gumaling? Ang lakas-lakas ng aking faith, it is because the glory of the Lord is greater than the glory of the former. Hallelujah. Kasi yung kaluwalhatian niya, mga kapatid, ay nasa kanyang mga anak na. Amen? Purihin ang Panginoon, napakapalad mo, kapatid. Hallelujah. This is a wonderful promise of the Lord in our days. Amen? At nangyari at naganap yan dahil we have Jesus. At tayo ngayon tumatayo sa harapan ng Panginoon, nagsasalita, nagpapayag ng salita ng Diyos because of the precious Jesus in our lives. Yung ginawa niya doon sa atin sa krus ng Kalbaryo, very precious po ito because of the blood, the oozing blood of Jesus is for us. Yung dugo na nabuo sa krus ng Kalbaryo ay para sa atin. Why? Kasi kahit anong dumi natin, kayang linisin tayo ng Panginoon. Ang makapangyarihang dugo niya na nabuo sa krus ng Kalbaryo ay may kapangyarihang maglinis ng ating mga puso at ng ating mga konsensya at lahat ng mga tagong kasalanan, lahat, everything ay nililinis ng kanyang banal na dugo dahil sa ating pagpapatuloy sa pananampalataya. Kaya magpapatuloy tayo, mga kapatid. Amen? Patuloy natin siyang paglingkuran, lahat ng kakayahan po natin para bigyan siya ng karangalan o pagmamahal. Gawin na po natin sa ating panahon at doon po ang refleksyon ng kapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid, makikita mo ang glory kumikilos din sa buhay natin. Amen. So alam nyo ba, mga kapatid, minsan ang ating mga bibig, napaka full of power po ang ating mga bibig. Ang dilang iyan, kapatid. Kaya pakaingat po tayo doon sa ating mga binibitawang mga salita. Because kapag ang kaluwalhatian ng Diyos ay nasa atin, matindi po ang pagkilos ng Diyos doon sa mga salitang lalabas din sa iyong bibig. Hayaan ang bibig na yan magamit for the glory of God. Not by cursing. Not something else. Kundi only for Jesus. For the glory of God. Amen? So, sabi nga, may babasahin ako rito. At, yan. Tignan niyo po yung isa sa mga pangako ng Panginoon na sa Revelation chapter 2 verse 17. Whoever has ears, sabi niya, let them hear what the Spirit says to the churches. To the one who is victorious, I will give some of the hidden manna. I will also give that person a white stone with a new name written on it, known only to the one who receive it. Grabe yung salita ng Panginoon. Hallelujah. Ngayon, ayan po na i-interpret ito ng Espiritu ng Diyos sa ating puso upang patuloy na magbigay sa atin naman ng tunay na kaunawaan sa salitang ating pong tinanggap. Kaya nga, ang sabi dito, kung sino raw merong pandinig, ayan, makinig. Meron tayong
pandinig ay buksan po natin, no? Ang ating espiritu. Sapagkat ito ang sinasabi ng espiritu ng Diyos sa kanyang iglesia. Sa kanya na nagtagumpay, sabi niya, sa kanya na nagtagumpay, bibigyan ko ng isang natatagong mana. Ayan, natatagong tinapay. Hidden bread. Mga kapatid, alam niyo ba ng ating Panginoong Jesucristo? Hallelujah. Siya yung pong tinatawag na hidden mana. Di ba, ang ating Panginoong Jesucristo ay nagbigay ng salita ng Diyos na siya ang tinapay ng buhay. Ang kumain sa kanya ay hindi na mamamatay sapagkat siya mismo ay tinapay ng buhay. He is also the author of life. Yan, nasa Acts chapter 3:15, kung saan ay siya ang pinagmulan ng ating buhay. Siyang lumalang sa atin. At ngayon, siya naman ang tinatawag na hidden mana. Kaya mapalad ka, kapatid. Dahil ang ating Panginoon ay tinatawag na salita ng Diyos. Ang ating espiritu ay kinakailangan pakainin natin ng salita ng Diyos. Kaya nga po sinabi ko sa inyo, hidden mana, siya mismo yung hidden mana. Siya mismo yung salita. Sabi nga, in the beginning was the Word, and the Word was God. Amen? Sinabi pa, and the Word became man. Sino po yun? Si Jesus po yun. Now, because yung pong kabuuan ng salita ng Diyos, yung sinasabing Biblia, ang salitang ito, mga kapatid, ay kailangan ng ating kaluluwa. Dahil pag ito'y ating pong pinagbubulay-bulayan, ay kinakain po ng ating espiritu. Ang mga salita na ito na siya bibigay ng buhay din naman sa ating mga espiritu. At lumalakas po tayo. Kaya siya po yung hidden mana. At ngayon, kahit sa oras na ito, kumakain po kayo. Amen? Ng tinapay ng buhay. Ng salita ng ating Panginoong Jesus. Kaya, pag kinakain mo ang salita ng ating Panginoong Jesucristo, magkakaroon ka ng buhay. Magkakaroon ka ng kaunawaan. Magkakaroon ka ng wisdom. Magkakaroon ka ng tagumpay. At ang tagumpay mong ito, may a-apply mo sa buhay mo. At kapag ini-apply mo ito sa buhay mo, magkakaroon ka pa ng tinatawag na thirstiness, mauuhaw ka. At hindi lamang kauhawan, magugutom ka. At habang nagugutom ka, lumalaki naman ang iyong espiritu at ang kaluwalhatian ng Diyos ay lalong tumatatag sa buhay mo. Sa gayon, hindi na ikaw ang makikita, kundi si Kristo na nasa buhay mo, ang salita ng Diyos na nasa buhay mo. Amen. Praise be the name of Jesus. Ang sabi pa, I will give some of the hidden manna. I will also give that person a white stone with a new name. Well, Jesus is the rock, the stone. Amen? The rock of all ages. Siya ang bato ng lahat ng panahon. Amen? So, bakit naman white? Isip-isipin na lamang po natin, mga kapatid, yung dark, di ba, opposite yan ng white.
At merong darkness at meron light, di ba? Ayan. So, dahil sila ay opposite, ay yung darkness means evil. Mga gawa ni Satan. Samantalang itong white, ito po'y sumisimbolo sa liwanag, the light, to which pertains only or also refers to good. So, meron pong rock, walang iba, kundi ang ating Panginoon Jesus. Siya ang ating Panginoon. Siya ang mabuting pastol na sinasabi ng Biblia. Amen. Kaya, dahil tayo po ay meron pong dakilang pastol ng buhay po natin, siya po ang maglilid sa atin at dadalhin niya po tayo sa kabutihan, sa lahat ng katagumpayan ng buhay. Kaya hindi po tayo matatakot habang tayo po ay dumaraan sa mundong ito. Sapagkat lahat po tayo is in the journey of this world. Naglalakbay po tayong lahat. And since we are in journey of this life, you will never be afraid anymore. Because there is someone, the shepherd of your soul. The good shepherd. At tunay nga po na napakapalad po ng bawat isa na makakaunawa nito. Ang sabi, white stone with a new name. Imagine we have white stone with a new name. At yung bibigyan ng white stone, mga kapatid, siya lamang ang nakakaalam, no? Kung ano yung kanyang tinanggap. Siya lamang ang nakakaalam. Katulad ko, binigyan ako ng Lord ng white stone with a new name. Na ako lamang ang nakakaalam, akong tumanggap ang nakakaalam ng pangalan. Amen? Why? Kasi purihin ng Panginoon, na-experience mo. Ako, tinanggap ko yung new name. Because I experienced the Lord Jesus Christ with another dimension. Been the Lord. Kita mo, di ba? Di ba doon sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo? Iba-iba. May Jehovah Rapha, ang Diyos ay nagpapagaling. Jehovah Nisi, Jehovah Shalom, the Lord is my peace. So iba-ibang pangalan. So sa ating din naman kapanahonan, merong inihayag ang Diyos na ibang pangalan na tanging ikaw lamang nakakaalam kasi ikaw lamang ang tumanggap nito. At alam mo yun dahil ikaw ang tumanggap nito. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Praise be the name of Jesus. Yung glory habang nakikilala mo si Jesucristo, kung sino siya sa buhay mo, yung glory mga kapatid. Hallelujah! Malaki na itong ibinigay sa iyo, bagkos palaki pa ito ng palaki hanggang masaturate niya yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. And you need that. You need that. Amen. Praise be the name of Jesus. Alam niyo, sabi nga ng Bible, muli doon sa Psalms chapter 24, verse 7 up to 10. Pakinggan niyo po ang Word of God. Lift up your heads, O ye gates, and be ye lift up, ye everlasting doors, and the King of glory shall come in. Oh, hallelujah. Purihin ang Panginoon, purihin sa kanyang mga salita. Taas natin ang ating mga ulo. Tayo na bukas na pintuan. Itaas po natin. At hayaan na buksan natin ang daraanan, ang walang hanggang daraanan, sapagkat ang hari ng kaluwalhatian ay darating. Shall come in. Papasok siya. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Napakapalad po natin na
maunawaan ito ng lubos sa ating mga buhay, mga kapatid. Imagine, the God who made the heaven and earth. Kakatok. At kapag narinig mo ang kanyang katok, dahil alam mo kung sino ang kumakatok, pagbubuksan mo siya. At kapag pinagbuksan mo siya, sabi ng Biblia, Revelation 3:20, papasok siya. Makikihalubilo siya, papasok siya, makakasama natin sa anumang panahon, sa lahat ng sandali. Naroon man tayo kung saan-saan, nandun siya. Nandun man tayo sa ating mahapagkainan, nandoon din siya. At sa lahat ng dako, palagi nating makakasama ang everlasting King of Glory. Praise be the name of Jesus Christ. Hallelujah. Kaya sa gabing ito may gagawin ng Lord. Kaya mga maabot ng live streaming nito, mga kapatid, hallelujah. Marami pong pagagalingin ng Panginoon dahil ang Lord nandito na. Nandito po siya. I guarantee you that the Lord is here. Dahil ramdam po ng bawat isa sa atin. Kahit ako, ramdam ko rito. Dito sa aming kinalalagyan ni Brother Jimmy. Si Brother Jimmy kasama ko rito. Dalawa lang kami rito. And I believe ang church kasi nasa nakakalat yan. Pero lahat sila nakikinig ngayong gabi. Kahit ang aking mahal na asawa nandun siya sa tindahan, nakikinig po siya. Dahil meron din po siyang cellphone. So lahat po na maabot, lahat po ay tatamaan ng glory ngayon. That's why we need to open our hearts and mind. Amen? Kaya nga, siya po yung tinatawag na Wonderful Counselor ng ating Panginoon Jesucristo. Siya po yung tinatawag na the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Imagine kapag naunawaan mo ito, mga kapatid, hallelujah. Anong ikakatakot mo? Anong ikalulungkot mo? The God who made the universe, hallelujah. The God who is omnipotent. He is called the Wonderful Counselor. Oh, laging nagpapayo sa iyo dahil lagi mo siyang kasama eh. At higit sa lahat ay wherever you are, your yung tinatawag na protection will be yours because He is the mighty God. At ipagtatanggol tayo ng ating Diyos wherever we are. Amen? Kahit tutukan ka nga ng baril, yung baril hindi naman puputok dahil hawakan ng banal na Diyos yung gun na yon para hindi pumutok. Hallelujah! Praise be the name of Jesus. Napakabuti po ng ating Ama na nasa langit. Kaya itong ating Panginoong Jesucristo na naglinis ng ating mga puso sa magitan ng kanyang banal na dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. He is our Lord and Savior. Kompleto na. Siya rin yung ating tinatawag na brothers. Lord na siya, brothers pa natin. Not only that, Father pa natin, everlasting Father. Amen? Because the God who became man, nagpahayag ng kanyang totoong pag-ibig sa atin. Kaya, more glorious yung glory ng Lord na dumating sa tahanan niya, sa bawat isa sa atin. Kaya yung kaluwalhatian ng Diyos, hallelujah, iingatan mo kapatid ha. Kapag natanggap mo ngayon, iingatan mo na yan. Amen? Alagaan mo yung glory ng Lord. Kapag naranasan mo ngayong gabi, yakapin mo ito, i-treasure mo ito. Amen? Masigit pa ito sa tinatawag na riches of men, riches of the world. Because He is the riches of heaven, the glory of the Lord. Amen? Ang sabi niya in John 1:14, and the Word was made flesh and dwelt among us. We beheld His glory, the glory
as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Kaya pala ang ating Panginoong Jesucristo kapag nagre-reside, naninirahan sa ating mga buhay, hindi na tayo nakikita ni Father. Amen? Yung anak niyang minamahal na nasa atin. Kaya pag nagkuman po tayo, hindi tayo nagkukuman para patigilin ang bagyo. Hindi po tayo nagkukuman. It is the one who is able, the God Almighty ng sa buhay natin ang magkukuman. Stop! And the nature will obey you. Kaya yung mga sakit at karamdaman na yan, mga cancer na yan, pag sinabi mo, be dissolved, madidissolve po yung cancer. Mawawala. Naalala ko noon, tanda ko ito noon. Nung ako'y nag-fasting noon ng 40 days, sabi ko kay Pastora Lourdes, huwag kayong magpapapasok dito sa loob ng prayer room ng mga tao. Ipagbawal nyo muna, sabi ko. Kaya lang wala akong magawa dahil ang may gusto marahil noon eh. Kasi may kuman nga ako sa mga kapatiran na huwag silang magpapapasok doon sa lugar na pinagpapastingan ko. Araw yun kasi ng linggo. Maya-maya, habang nagwo-worship na nagwo-worship na yung church, ako nasa loob ako ng prayer room. Nagpapasting nga po ako ng 40 days noon. Hindi napigilan talaga ng babae na may cancer. Hindi niya mapigilan. Dahil nalaman niya, nabatid niya na meron siyang malalang sakit at ang sakit niya ay cancer. Kaya ang ginawa po ng babae, habang nagwo-worship po yung mga kapatiran, bawat isa sa kanila, sinamantala niya pong pumasok doon. Binuksan niya talaga yung pintuan nung panahong iyon. Nagkataon naman kasi, kaya pala, nung araw na yon ay si Pastora Lourdes pala at saka yung ibang kapatiran, mga tatlo sila, pinatawag ko, sinamantala nung babaeng yun pala, sinamantala niya rin nung pinatawag ko yung tatlong kapatiran. Sumabay siya at napakinggan niya lahat ng aming pinag-uusapan. At pagkatapos, nung tanungin ko yung babae, ano po ang kailangan niyo po? Sumagot po yung babae. Sabi niya, gusto ko pong ipanalangin niyo po ako. May sakit akong cancer. At alam niyo mga kapatid, hindi kayang pigilin ng Diyos sa kanyang puso ang habag. Mahabagin kasi ang Diyos eh. Kaya wala po akong ginawa kundi sumunod sa sinasabi ng Lord. Sabi ng Lord sa akin, hawakan mo't ipanalangin siya. Nung akin pong ipinanalangin yung babaeng yun, nakaramdam po siya ng kaluwalhatian ng Diyos. At pag-uwi niya po, papuntang Pangasinan, then nabalitaan po namin na yung cancer niya ay natunaw na lubos. Gumaling po yung babae. Kaya mahalaga po mga kapatid na yung kaluwalhatian ng Diyos mapasa atin. Amen? Manatili sa buhay po natin yung kaluwalhatian ng Diyos. Hindi ko sinasabi ang kaluwalhatian ng Diyos, mga kapatid, ay natanggap ko ng lubos sa buhay ko. Kundi ang nais ko pong ipaabot sa bawat isa sa atin na kailangan natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Bayaran mo ito ng presyo. Ang presyo na dapat mong ibayad sa Diyos ay ang puso mo.
na mayroong uhaw at gutom sa Kanya. Ito po yung presyo. Na anumang sabihin ng Lord sa iyo, siya ang masusunod. Ito po yung presyo. Na kapag nangyari, naganap po ang presyong iyan, ang kaluwalhatian ng Diyos na mas dakila pa kaysa noon ay sa iyo. Yes, dakila ang kaluwalhatian ng Diyos sa panahon ni Moses. Dahil ang mga tao nanginginig sa takot pag bumaba ang kaluwalhatian ng Diyos. Kahit sa panahon ni Solomon, bumababa ang kaluwalhatian ng Diyos at ang mga tinatawag na Levita hindi makapaglingkod doon sa tinatawag na holy place dahil ang kaluwalhatian ay naroon. And that's why kung maluwalhatian former, sabi, these latter days, itong panahon na ito ay mas dakila kaysa sa mga nakaraan. And Jesus also said, mas dakila ang gagawin ninyo sapagkat ako'y paroroon na sa Ama. At anuman ang hilingin ninyo sa Ama ay ipagkakaloob ko sapagkat ako'y pasa sa Ama na. At ngayon mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo ay nasa Ama na. Kaya anumang mga sakit at karamdaman na iyan, kayang tunawin ng Panginoon, kayang pagalingin ng Panginoon. Ngunit ang Diyos ay naghahanap ng mga taong tapat at totoo na lalapit sa Kanya, samba sa Kanya, sa Espiritu at katotohanan. Tatanggapin siya bilang Panginoon at sariling nilang tagapagligtas. Alam ko sa oras na ito, bawat isa sa inyo na nakatunghay ngayon, nakakaramdam na ng kaluwalhatian ng Diyos. Hallelujah! Praise be the name of Jesus! Hallelujah! Prepare yourself, brothers and sisters. Prepare yourself because the glory is greater than the former. Hallelujah. Praise God. Purihin ang Panginoon. Naalala ko, mga mababasa po tayo. At nais ko pong bigyan ng diin ito, mga kapatid, sa inyo. Sa pamamagitan ng pagsampalataya natin sa Kanya, binigyan tayo ng Diyos. At ito yung nasa doon sa John chapter 1 verse 12. Ang nanampalataya sa Kanya ay binibigyan niya sila ng kapangyarihan. King James Version yung aking ginamit, kapangyarihan. At yun po ang nalalapit po na translation po ng salita ng Diyos. Kapangyarihan binigay sa iyo. Amen. At sa kapangyarihang ito, mga kapatid, ay binibigay niya saan? Sa pamilya. Ikaw at ako ay naging pamilya ng Diyos dahil kay Kristo. We belong to the household of God, wherein since we are in the family, we have also the authority and power to perform deliverance, healing, miracles, wherever we go. In the name of Jesus Christ. Kapag tayo po ay patuloy na maglilingkod sa Kanya, mararanasan natin yung binabanggit ko sa inyo. Healing the sick, raising the dead, rebuking the demons, and other raging nature that would make the people terrible. Ito po ay ating pong patuloy na mararanasan. Kung paano ang ating Panginoong Jesucristo ay naranasan ito, mga kapatid, mararanasan din po natin ito.
Why? Hallelujah. The glory of this latter is greater than the former. Mas maluwalhati ngayon kaysa noong una. Hallelujah. Kaya nga, bakit? Because Jesus, He's sitting beside the Father in heaven. Sabi nga doon sa 1 Peter 3:21-22, He's now in heaven at the right side of the Father, with angels, authority, and power. All of this were all in submission to Him. Nagsasubmit lahat ng kaluwalhatian, ang authority, kapangyarihan, even angels, all of them were all in submission to the Lord Jesus Christ. At si Jesus, di ba, nasa iyo, nasa buhay po ng bawat isa sa atin. He is already in us. Kaya sa oras na ito, samantalang nararamdaman ninyo ang glory ng Panginoon, patuloy ninyong papasukin ng mga salita ng Diyos sa inyong mga buhay ngayong gabi. Tingnan po natin. See how the Lord made us pure in His Spirit. And in this, let us now try to be like God. Alam nyo, ito po ay translation ng ng worldwide English, no? Try to be like God. Translation to ng worldwide English. Amen. At tayo pala ay pwedeng maging katulad ng Panginoon. To be like God is to be like Jesus, because Jesus is the image of the invisible God. Siya yung larawan ng Diyos na hindi nakikita. Kaya nga, gaya ng sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, it's not written in your law, I said, you are God's, to whom the word of God came, and the scripture cannot be broken. Tama yung sinasabi ng worldwide English, try to be like God. Hindi ba di ba si Moses, he become like God too? Ang sabi ng Diyos, gagawin kitang parang Diyos. Sarapan nila paraon, parang Diyos. Amen? Sa ating panahon, exhortation ni St. Paul, try to be like God. Ibig sabihin nito, try to be like Jesus. Ang ating buhay ay maging katulad ni Jesus, who is the image of the invisible God. And that's why, when we walk this world, ang makikita nila ay si Jesus and the glory, hallelujah, na kay Jesus ay nasa atin din. And that's why, nung sabihin ng ating Panginoong Jesucristo, Lazaro, come forth! Yung si Lazarong patay na ng 4 na araw, ay bigla pong tumayo. Praise be the name of Jesus. So nothing is impossible. Amen? Nothing is impossible with the Lord. Purihin ang Panginoon. Are you ready now? Sa gabing ito, gusto mo bang maranasan ang kaluwalhatian ng Diyos? Now, everybody, worship the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Come on, brothers and sisters. I feel the glory of the Lord. I feel the very presence of the Lord. He is now in this place. Ramdam na ramdam po. Kaya mga kapatid, come on, sige, kausapin ninyo ang Diyos ngayong gabi. Come on, everybody. Oh, my Lord. Oh, my Jesus. Salamat sa kaluwalhatian mo na dito ngayon. Hallelujah. Come on.
Talk to Jesus. Talk to Jesus. Nandito siya. Whatever petition, prayer request, mga sumamo ng puso po natin, come on, ibigay natin sa Kanya. He is our God. Hallelujah. Siya ang ating Diyos na buhay. Lahat po na may mga sakit at karamdaman, come on, lahat po kayo, lumapit. At ngayong gabi, pagagalingin niya kayo. Kung ikaw may cancer, tutunawin niya ang cancer sa buong katawan mo mula ulo hanggang talampakan. Kung ikaw ay may sakit sa puso, inaatake ka, kaya kanyang pagalingin. Kaya kung may bara ang puso mo, pagagalingin kanya ngayon, magtiwala ka. Nandito yung glory. Hallelujah. Bawat isa sa atin, nandito ang glory. Come on, kahit malayo ako sa inyo, sapat na nakikita nyo ako sa screen, at pwede ninyong mahawakan yung inyong mga screen, yung mga cellphone. The glory of God is here. Come on. Oh my dear God. My dear Jesus. My Lord. Hallelujah. 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 Come on, worship the Lord. At habang kayo nag-worship, binababaan naman kayo ng kaluwalhatian ng Diyos. Mas nakilang kaluwalhatian ng Diyos ngayon kaysa noong unang panahon. Dahil yung Diyos mismo na lumalang sa iyo, bumaba ngayon para pagalingin ka. Bumaba siya dahil nais kanyang pagalingin, abutin at ibigay niya ang iyong petition, mga panalangin. Hallelujah. Praise God. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Sabi ng Bible, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Yung Jesus na nagpabangon kay Lazaro, ay siya magpapangon sa iyo. Yung kinahihigaan ngayon. Ano mang uri ng mga sakit meron ng mga anak mo, mga nakikinig ngayon, in the name of Jesus, I release the power of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, hinihipo mo, Panginoon, bawat isa na nakatunghay ngayon mo, Panginoon o Diyos. Lord God, di namin makakalimutan itong gabing ito dahil ang kaluwalhatian mo yung dakilang lubos. Hallelujah. Oh Jesus. Hallelujah. Sige mga anak, patuloy kayo manalangin. Sige, kausapin niyo, Lord. To give you a chance to talk to your Savior, to talk to Jesus. Thank you, Jesus. Pakinggan mo ang panalangin ng mga anak mo. Lahat sila nakatungay ngayon. Pakinggan mo panalangin nila. Pakinggan mo panalangin nila, Ama. Salamat, Ama. Napakabuti mo, Ama. Mahal naman. Alam mo namin, bagamat di namin kayo nakikita, sapat na yung presensya mo nandito sa aming kalagitnaan, Ama.
Ama, salamat, Ama. Thank you, Lord. Pakinggan mo rin ang mga panalangin nila sa kanilang mga mahal sa buhay. Meron sila mga problema sa kanilang mga anak, sa kanilang asawa. Pakinggan mo, Panginoon. Pakinggan mo yung mga pangangailangan, Panginoon. Yung mga tinamaan ng COVID-19. Hallelujah. Malusaw, Panginoon, ang mga virus na yan, Panginoon, sa buhay nila. Ngayong gabi, i-release po, Panginoon. I-release mo, Diyos. Pinilig sa buhay nila. Ama. Salamat, Ama. Napakabuti mo. Ama. Salamat, Ama. Kung meron mang lumpo rito, Ama, pagagalingin mo, Ama. Kung meron mang pipi rito, Ama, pinawasak ko ang espiritu ng pagkapipi. Pinawasak ko ang espiritu ng pagkalumpo. Winawasak ko rin ang espiritu ng pagkabingi. In the name of Jesus Christ. Be healed! Be healed! Be healed! Hallelujah! At lahat, Panginoon o Diyos, Lord, kung meron mang ibang sakit pa na malala, salamat, Ama. Salamat, Jesus. Kasama namin kayo, Jesus. Habang panahon, magpakailanman, kasama namin kayo. Alam po namin, gaya ng pangako mo, hindi mo kami pababayaan, ni iiwanan man. Sinabi mo yun, pangako mo yun. Kaya malakas ang loob po namin natanggapin, Panginoon, lahat ng aming mga panalangin ngayon, na ito, Panginoon, ay answered prayer. Answered prayer. Aking tinataas ang dagupan. Sila'y nakakaranas, Panginoon, ng pagsubok, Panginoon, dulot ng COVID-19. And I rebuke COVID-19 sa dakong iyan ng Dagupan, Pangasinan. In the name of Jesus, matunaw ka sa pangalan ng Panginoong Hesus sa buhay ng mga taong iyan. In the name of Jesus Christ. Salamat po, Ama, na marami. Saan mang lugar, Panginoon o Diyos, di ko po alam kung saan kumalat o naabot pa ng COVID-19 na ito, God. Mawasak silang lahat sa pangalan ni Jesus. Saan mang dako ng bansa namin at sa buong mundo. Salamat po, Ama. Lahat ng mga tinamaan nito will be healed in the name of Jesus. Pag sila'y tumunghay, Panginoon, sa live streaming na ito, mararamdaman nila, Panginoon, na ang Diyos ay napakalaki, ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay mapagmahal. Salamat po, Ama, na marami. Salamat po. At tunay nga po, Diyos, na sa gabing ito, may ginawa kang himala sa buhay ng bawat isa sa amin. Meron kang ginawa, Panginoon, na hindi nila malilimutan sa gabing ito, Panginoon. Lahat, Panginoon, sila, o Diyos, na naririto ngayon, ay nakatanggap ng kanilang mga prayer petition and prayer requests ngayong gabi. Salamat po, Ama, ng marami. Your presence is awesome in this place. Salamat po, Ama, ng marami. At tunay nga po, Diyos, patuloy ka namin pupurihin, sasambahin. Amin din pong itinataas, Panginoon, ang aming bansa. Walang anumang pagkasira na gagawin ang dyablo sa aming bansa.
Pipigilin mo ang diablo na sirain ang aming bansa. In the name of Jesus Christ. Yes, Lord. Salamat yung gawa ng diablo sa aming bansa ay hindi magtatagumpay. Yes, God. Ayan po, Lord. Kung meron mang papasok ng mga malalakas na bagyo, Panginoon, hindi ito makakapasok sa Philippine Islands territory. Yes, in the name of Jesus Christ. Yes, kung meron man malalakas na lindol, Panginoon, na nagbabalak, Panginoon, ugain, Panginoon, ang ilalim ng lupa. Sa pangalan ni Jesus, hindi mauuga sapagkat susuguin mo ang di mabilang na mga anghel. Silang hahawak, Panginoon, nito. In the name of Jesus Christ. Salamat po, Ama, na marami. Hallelujah. Ang bansa namin ay makaka-recover. In the name of Jesus Christ. Makaka-recover. Sa ekonomiya, makaka-recover, Panginoon. Higit sa lahat, spiritually, revival is coming. And we receive it in the name of Jesus Christ. Sa buong Pilipinas, buong bansa. Salamat po, Ama, na marami. At tunay nga po, Ama, sasamahan mo kami, Panginoon, ng mga himala. Mapagpalang kamay mo, Panginoon, ay hindi mo iaalis sa mga anak mo. Salamat, Ama. Salamat. Pinagpala mo ring lubos, Panginoon o Diyos, Lord, ang mga nagtitiwala sa iyo sa gabing ito. Lord, ang church, ang Armor of God Christian International Ministry ay patuloy mong pagpapalain. Salamat po. Salamat din po, Panginoon, sa kagalingan, Panginoon, ni Pastor Danny Inopre, yung 3, Panginoon, na baradong butas, Panginoon. It's already been dissolved right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Na-dissolve na ito, Ama. Salamat sa extension ng buhay, Panginoon, ni Pastor Danny Inopre. Salamat sa kanyang kagalingan. Makakasama namin po siya ng matagal na panahon ng paglilingkod, Panginoon. Ang lahat ng pastor, pagpalain mo, Panginoon o Diyos, Lord God Almighty. Yes, ang nasasakupan ng Armor of God, Panginoon, sa pangunguna ng iyong lingkod hanggang doon, Panginoon, sa lahat-lahat ng mga kapastoran, Panginoon, at lahat na ng mga naka-attach sa iyong lingkod, Panginoon, si Pastor Remelito Mission, ganyan din si Pastor Ramil, Panginoon, Fernandez, Panginoon, pagpapalain mo sila, Panginoon, Pastor Elbert, Panginoon, Francisco, Lord Jesus, pagpapalain mo lahat sila, Pastor J. Isla, Panginoon, pagpapalain mo sila. In the name of Jesus Christ, lahat po ng mga kapastoran, si Pastora Marisa Kahudoy, in the name of Jesus Christ, Lord, si Tess, yes, Lord, hallelujah, lahat po, Panginoon, mga anak mo, praise be the name of Jesus. Di ko man maisa-isa ang kanilang mga pangalan, ngunit kilala mo sila. Ang aking mga kasamahan sa 60th PC Battalion, in the name of Jesus Christ, lahat po sila, hindi ko man maisa-isa mga pangalan, ngunit at patuloy, Panginoon, babaguhin mo rin ang kanilang mga buhay, Panginoon, at magkaroon sila ng buhay na walang hanggan naming Panginoon. Hindi reliyon, Panginoon, kundi ang relasyon namin sa iyo ay mas lalo pa, Panginoon, magtumibay at lumawak at lumaki sa puso namin. Salamat po, Ama, na marami. Salamat po sa gabing ito. May ginawa kang himala sa buhay ng bawat isang nakatunghay ngayon. Salamat po, Ama, na marami. Praise be the name of Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Mga kapatid, tunay nga po, kung kayo po ay pinagaling ng Panginoon, mag-chat kayo sa inyong abang lingkod, Pastor Charlie Lopez Isla. Mag-chat po kayo. Informahan niyo po ako kung anong ginawa ng Diyos. Ang Diyos po ay naghihintay sa mga himalang iyan.
na inyong ipapatuloy. To God all be the glory forever and ever. Amen.